Ako si Javier Lopez, 35 taong gulang, isang chef de cuisine mula sa Madrid, Espanya. Ako ang may-ari ng isang Michelin-starred na restaurant sa gitna ng syudad. Sa loob ng 20 taon na nakatayo ako sa harap ng kawali, buong puso akong naniniwala na ang pagkaing Espanyol ang pinakatuktok ng culinary art, lalo na ang paella, ang seafood na kanin na niluto sa malapad na kawali na nangangailangan ng oras at pasensya. Bawat butil ng kanin ay dapat may amoy ng saffron. Bawat piraso ng hipon ay dapat lutong-luto. Bawat subo ng customer ay dapat makaramdam ng Mediterranean Sea at ng kabundukan ng Espanya sa isang tikiman. Naalala ko, minsan akong nagbigay ng panayam sa isang sikat na food magazine at sinabi kong, ang street food sa Asia ay masarap siguro para sa mga lokal, ngunit kulang sa finesse at kaluluwa ng haute cuisine. Ang mga salitang iyon ay ginawang viral short clip na may milyon-milyong views. Nginingitian ko ang sarili ko tuwing nakikita ko ito. Ang orihinal na biyahe ko ay patungong Tokyo, Hapon, upang dumalo sa isang international food festival. Handa na ang recipe ko ng paella fusion gamit ang mga Hapon na sangkap. Ngunit, habang lumilipad kami mula Madrid, nagkaproblema sa makina ang eroplano. Inihayag ng piloto na kailangan naming emergency landing sa pinakamalapit na paliparan na nagkataong ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas. Napabuntong hininga ako ng malalim, Pilipinas. Isang bansang ang alam ko lang ay mga larawan ng tabing dagat at maanghang na street food. Hinarap ko ang aking assistant at sinabing, isang gabi lang siguro ito. Siguradong lilipad na tayo bukas. Ngunit nang inspeksyonin ng mga mekanik, sinabi nilang kailangang maghintay ng piyesa mula sa Europa, hindi bababa sa 3 araw. 3 araw sa Pilipinas. Halos hindi ako makapaniwala. Paglapag ng eroplano, sinalubong ako ng mainit at maalinsangang hangin na tila sampal. Agad akong pinawisan. Ang paliparan ay mas malaki kaysa sa inaasahan, malinis at moderno, ngunit naisip ko, ito ay panlabas lang. Sa loob, sigurado akong magulo tulad ng palengke. Habang naghihintay ng bagahe, nakita ko ang mga karatula na punong-puno ng salitang Tagalog. Ang mga anunsyo ay nagpapalit-palit sa Tagalog, Ingles at Chinese. Mahina akong nagreklamo sa assistant ko, bakit hindi sila nag-aanunsyo sa Espanyol? Ang assistant ko ay ngumiti na lang ng pilit. Sumakay kami sa taxi papunta sa lungsod. Sobrang traffic. Ang mga motorsiklo at jeepney ay nagsisingitan sa kaliwa at kanan na parang kawan ng isda. Mahigpit akong kumapit sa pintuan ng taxi. Baliw na, paano sila nagmamaneho? Ngumiti ang driver ng taxi sa rearview mirror at nagpatugtog ng OPM. Lalo akong naiinis. Paano ako makakaligtas sa 3 araw na ito? Ang hotel ay malapit sa Malate. Maluwag ang kwarto, maganda ang tanawin ng siyudad, ngunit masikip ang dibdib ko. Kinagabihan, nagugutom ako. Inalok ako ng assistant ko na subukan ang street food. Tumawa ako ng mapang-uyam. Ako? Kakain ng street food? Ako, na namimili ng pinakamahuhusay na kanin. Paano ako kakain ng kung anong bagay na niluluto lang sa kalsada? Ngunit kumulo ang tiyan ko, kaya wala akong nagawa. Lumabas kami. Ang kalye ay puno ng mga kariton ng pagkain. Ang amoy ng pansit canton ay umabot sa ilong ko. Amoy ng mainit na mantika, itlog, hipon at gulay, maanghang, matamis at maalat. Pinanood ko ang isang manang na nagluluto sa malaking kawali. Inihagis niya ang mga noodles na may malakas na tunog na shahaa, umakyat ang usok. Ang kamay niya ay mabilis, tila sumasayaw. Nagsalin siya sa isang platito na may dahon ng saging, pinigaan ng kalamansi, dinagdagan ng chili at ginayat na mani at inabot sa customer ng nakangiti. Umiling ako nang makita ko. Tingnan mo, ang bilis magluto, mura pa. Walang oras para sa detalye. Bumili ang assistant ko ng isang platito at inabot sa akin. Subukan niyo po, chef. Kahit isang subo lang. Bumuntong hininga ako at sinubo. Ang noodles ay malambot at malinamnam. Sumabog agad ang lasa. Maasim mula sa kalamansi, matamis mula sa asukal, maalat mula sa patis, bahagyang maanghang mula sa siling labuyo. Ang hipon ay malutong at ang gulay ay sariwang-sariwa. Lahat ay balanse. Kahanga-hanga, dahan-dahan akong ngumuya at napahinto. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, hindi. Mas tamang sabihin, sa dila ko. Napakasarap. Isang bagay na hindi ko inasahan, ngunit hindi pa rin ako sumuko. Pagkain lang yan.
Hindi yan seryosong ulam, mariin kong sabi at naglakad pabalik sa hotel. Kinagabihan, ang pansit canton na nakabalot sa dahon ng saging ay nakapatong pa rin sa lamesa. Lihim akong sumubo ng 2 o 3 beses. Ang lasa ay nakadikit sa dila ko. Umiling ako para itaboy ang isiping iyon. Bukas kailangan kong maghanap ng masarap na pagkain, isang pagkain karapat-dapat sa isang chef na tulad ko. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nagsimula akong makaramdam ng maliit na bitak sa matatag kong paniniwala. Baka nagkamali ako sa simula pa lang. Kinabukasan, nagising ako na inis. Sumisilip ang sikat ng araw sa kurtina. Ang tunog ng mga sasakyan mula sa ibaba ay napakalakas. Tumayo ako sa bintana at tumingin pababa, mahaba ang traffic. Ang mga motorsiklo at jeepney ay nagdadala ng kaguluhan at lumilipad ang usok ng tambutso. Umiling ako. Anong klaseng syudad ito? Ganito ba katrapik araw-araw? Kumatok ang assistant ko, may dalang mainit na tasa ng kape. Chef, ang bango ng kape ng Pilipinas. Subukan niyo po. Kinuha ko at sumipsip. Sobrang pait, pero mabango ang amoy ng sinangag na butil. Kumunot ang noo ko. Puwede na, pero hindi kasing ayos ng espresso namin. Nagpasya kaming maghanap ng almusal. Naglakad kami sa Malate. Ang init at alinsangan ay nakadikit sa damit ko. Ang amoy ng pagkain ay patuloy na umaabot sa ilong ko. Mayroong tindahan ng inihaw na baboy at kanin. Ang usok mula sa uling ay lumilipad, at ang tunog ng mga skewer na nagtatama ay naririnig. Ngumiti ang manang at nagbigay ng magalang na mano. Gusto niyo po ng barbecue? Sobrang sarap. Tiningnan ko ang baboy na inihaw kayumangging pula, kumikinang mula sa sarsa. Umiling ako. Ayoko. Ang baboy na yan ay matigas siguro, masyadong mabilis ang pag-ihaw. Ngunit bumili ang assistant ko ng isang set at inabot sa akin ang isang skewer. Kahit isang subo lang po, kagat ako ng pilit. Ang karne ay malambot, makatas, matamis at maalat at mabango ang amoy ng usok. Ang kanin ay malinamnam. Dahan-dahan akong ngumuya at napahinto ulit. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang street food na ito ay napakasarap? Nilunok ko at mahinang sinabi, hindi masama, pero siguro nagkataon lang. Naglakad pa kami at nakakita ng isang maliit na talipapa sa tabi ng kalsada. Ang lupa ay basa sa tubig na pinaglabhan ng gulay. Ang amoy ng sariwang isda na hinaluan ng pampalasa ay malakas. Nagreklamo ako sa loob-loob ko. Tingnan mo, sobrang dumi. Ang mga sangkap ay hindi siguro sariwa. Ngunit pagkatapos, nakita ko ang isang manang na naghihiwa ng sariwang isda, matalim ang kutsilyo, puting-puti at makinis ang laman ng isda. Naghiwa siya ng manipis na piraso ng mabilis. Sinabi ng isang customer, gawing kinilaw ang isdang yan. Sobrang sarap, napahinto ako at nagsimulang magtaka. Ang mga sangkap ba dito ay talagang sariwa? Kinagabihan, inanyayahan ako ng assistant ko na kumain ng sinigang na hipon sa isang maliit na kainan sa kabilang kalsada. Plastik na mesa, plastik na upuan, mabagal na umiikot ang bentilador sa kisame. Ang amoy ng sinigang ay malakas, maanghang, mabango, maasim. Tiningnan ko ang mangkok na inihanda, malalaking hipon, makulimlim na orange ang sabaw, may mga dahon ng kangkong na lumulutang. Sumubo ako ng una. Sumabog agad ang lasa. Mainit at maanghang mula sa sili, sariwang asim mula sa kalamansi o sampalok, mabango mula sa tanglad at dahon ng laurel. Ang hipon ay sariwa at malutong. Sumubo ako ng pangalawa, pangatlo hindi na ako makahinto. Hindi ako makapaniwala, sa nakikita ko hindi, sa dila ko ulit. Mas masarap ito kaysa sa inaakala ko. Ang manang sa kainan ay nakangiting nagtanong, masarap ba sir? Masyado bang maanghang? Ngumiti ako ng pilit. Masarap, pero sa amin, hindi ganito kaanghang. Mahina siyang tumawa at dinagdagan pa ako ng sabaw. Ubusin mo yan. Mawawala ang pagod mo kapag maanghang. Patuloy akong kumain. Sa loob-loob ko, naguguluhan ako. Ang street food na tiningnan ko ng mababa, bakit ito may ganitong lalim ng lasa? Ang lahat ay balanse ng kahanga-hanga. Tila ang nagluto ay nagbigay ng puso sa bawat sandok. Kagabihan, pagbalik sa hotel, binuksan ko ang laptop at naghanap ng impormasyon tungkol sa pagkaing Pilipino. Nakakita ako ng clip ng Nanay Maria, ang nagtitinda ng pansit canton. Nagluluto siya ng daan-daang serving araw-araw, ngunit bawat isa ay eksaktong magkapareho. Isinara ko ang computer at tiningnan ang kisame. Nagsimulang mayayanig ang matatandang paniniwala ko. Baka nagkamali ako sa simula pa lang. Bukas, kailangan kong subukan ang iba pa.
Ngunit hindi pa rin ako sumuko. Sinabi ko pa rin sa sarili ko na ang mahusay na pagkain ay dapat nanggagaling sa mamahaling kusina, hindi sa gilid ng kalsada. Nakatulog ako kasabay ng amoy ng sinigang na nakadikit pa rin sa ilong ko. Ang huling araw ko bago ang paglipad. Maaga akong nagising. Ang sikat ng araw ay may kulay ginto na sumisilip sa kurtina. Ang tunog ng kalapati ay naririnig mula sa balcony. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay mainit at maalinsangan pa rin, ngunit nasanay na ako. Kumatok ang assistant ko. "Chef, gusto niyo bang pumunta sa floating market ngayon? Narinig kong maraming masasarap na pagkain doon." Nag-aalangan ako sandali at tumango. "Sige na, para makakita ako ng kakaiba." Sumakay kami ng tricycle papuntang Pasig o Laguna. Malakas ang hangin at ginulo ang buhok ko. Ang tunog ng makina ay malakas. Ang amoy ng gasolina na hinaluan ng amoy ng lupa. Ngumiti ako ng bahagya sa unang pagkakataon. Naramdaman kong natuwa ako sa biyahe sa syudad na ito. Pagdating namin sa floating market, nakahanay ang maliliit na bangkang kahoy. Nagtitinda ang mga manang mula sa bangka. Malakas ang tawag sa customer. Suman, biko, pansit, inihaw, na tilapia. Ang amoy ng uling ay lumilipad, hinaluan ng mabangong amoy ng dahon ng saging. Nakita ko ang isang bangka. Isang matandang manang ang nakangiting naghahanda ng kinilaw na tuna. Narinig ko ang tunog ng paghiwa niya ng sibuyas at luya. Tila simple lang ang lahat. Matagal akong nanood. Bumili ang assistant ko ng isang plato at inabot sa akin. "Subukan niyo po." Sumubo ako ng una. Agad na maanghang. Ngunit sinundan ng sariwang asim, bahagyang matamis, at malutong mula sa sibuyas at isda. Kumain ako ng pangalawa, hindi na ako makahinto. Paano nangyari ito? Ganito kalalim ang lasa, gawa sa simpleng sangkap. Ang manang ay nakangiting nagtanong, "Masarap ba? Masyado bang maanghang?" Ngumiti ako at sumagot, "Sobrang sarap po. Tamang-tama ang anghang." Tumawa siya ng mahina at dinagdagan pa ako ng isang kutsara. "Kumain ka ng marami. Kapag busog, masaya." Patuloy akong kumain. Sa puso ko, nagsimula akong tanggapin. Ang pagkain ito ay hindi lang pambusog. Tila may buhay ito, may kuwento sa bawat subo. Nagbangka kami ulit, dumaan sa mga lumang bahay na kahoy. Ang mga bata ay naglalaro sa tabing ilog, kumakaway at nakangiti. Kumaway din ako, nakaramdam ako ng kakaibang init. Pagbalik sa hotel, binuksan ko ang telepono. Nakita ko ang mensahe mula sa airline. Dumating na ang pyesa. Bukas, makakalipad na kami patungong Hapon. Dapat ay masaya ako, pero nakaramdam ako ng panghihinayang. Sa 3 araw na ito, mas marami akong natikman kaysa sa inaakala ko. Pansit Canton, sinigang, kinilaw, inihaw na baboy, lahat ay nakadikit sa dila at isip ko. Kinagabihan, naglakad ako mag-isa papunta sa street food area na nadaanan ko. Nakita ko ulit si Nanay Maria, ang nagtitinda ng Pansit Canton. Ngumiti siya. "Nandito ka na naman? Ano ang gusto mo ngayon?" Ngumiti ako at sumagot, "Pansit Canton po ulit, pero maraming hipon." Mabilis siyang nagluto. Malakas ang tunog ng kawali, umakyat ang usok at kumalat ang mabangong amoy. Tiningnan ko siya at mahinang nagtanong, "Bakit po ba sobrang sarap nito?" Sandali siyang huminto at ngumiti. "Inilalagay ko po ang puso ko sa bawat balot. Iniisip ko po na para ito sa taong mahal ko." Kinuha ko ang balot ng Pansit Canton at umupo sa maliit na mesa sa tabi ng kalsada. Ang mga sasakyan ay dumadaan. Ang mga neon light ay maliwanag. Ang mga boses ng tao ay naririnig sa paligid. Dahan-dahan akong kumain, nginuya ang bawat subo. Baka nagkamali ako sa simula pa lang. Ang mahusay na pagkain ay hindi kailangang maging marangya. Kailangan lang itong magmula sa puso, mula sa kamay na nagbigay ng kalinga. Kinagabihan, nagsulat ako sa notebook ko, itinatala ko ang lasa na natikman ko, ang amoy, ang tunog, at ang mukha ni Nanay Maria. Bukas, kailangan kong pumunta sa Hapon. Ngunit ang puso ko ay nagsisimula ng magutom, gusto kong matuto pa, gusto kong maunawaan pa. Nakatulog ako kasabay ng lasa ng Pansit Canton na nakadikit pa rin sa dila ko at ng lumalaking pag-aalinlangan sa puso ko. Sa umaga ng paglipad ko patungong Hapon, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Ang sikat ng araw ay sumasabog sa bintana ng hotel. Ang ingay ng traffic ay naririnig mula sa ibaba. Ang amoy ng almusal ay umaakyat mula sa kalsada. Mabango ang amoy ng tortang itlog at kape ng Pilipinas. Tumayo ako ng tahimik sandali at pagkatapos ay nagdesisyon.
Kinansela ko ang flight. Nagulat ang assistant ko. Chef, kailangan nating pumunta sa event sa Tokyo bukas. Umiling ako at sinabing, ikansela mo na. Gusto kong manatili dito ng mas matagal. Tiningnan niya ako ng naguguluhan, ngunit ngumiti ako. Gusto kong matuto pa. Lumabas ako ng mag-isa at naglakad sa Binondo. Nakakita ako ng isang street food stall na may karatula na nagsasabing Pancit Canton, old recipe. Ngumiti ang manang na nagbebenta. Nandito ka na naman. Subukan mo ang pork adobo ngayon? Ngumiti ako at sumagot. Sige po, at Pancit Canton din. Mabilis siyang nagluto. Malakas ang tunog ng kawali, umakyat ang usok at kumalat ang mabangong amoy. Ang hipon ay sariwa at malalaki. Ang noodles ay malambot at malinamnam. Ang lasa ay balanse maasim, matamis, maalat, maanghang. Kumain ako at nagtanong, bakit po sobrang sarap nito? Simpleng sangkap lang. Ngumiti siya ng malapad. Inilalagay ko ang puso ko sa bawat plato. Iniisip ko na napapangiti ko ang kumakain. Dahan-dahan akong ngumuya at nakita ko ang isang grupo ng mga turista na naglalakad. Nag-uusap sila sa Espanyol. Itinuro nila ang karatula. Tingnan mo, simpleng Pancit Canton lang, pero mahaba ang pila. Nakangiti ako sa loob-loob ko. Pagkatapos, isang binata ang lumapit at bumati sa akin. Nakaayos ang damit niya, may hawak na kamera. Kayo po ba si Chef Javier? Nakita ko po ang clip ng panayam niyo na nagsabing ang street food sa Asia ay walang kaluluwa. Nagulat ako. Bahagyang namula ang mukha ko. Opo, ako nga. Ngumiti siya. Ako po si Ken. Nagpapatakbo ako ng isang online food channel. Gusto ko po sana kayong imbitahan na gumawa ng clip makipagkumpetensya sa pagluluto ng paella nyo laban sa Pancit Canton ng nanay ko. Makikipagkumpetensya? Opo. Pero sa loob-loob ko, nagsimula akong matuwa at bahagyang matakot. Kinagabihan, nagkita kami sa talipapa. Dinala ako ni Ken upang bumili ng mga sangkap. Ang pamilihan ay masigla. Malakas ang amoy ng pampalasa. Malakas ang tunog ng pagtawad. Ang sahig ay basa sa tubig na pinaglabhan ng isda. Mahina akong nagreklamo. Sobrang dumi. Hindi siguro malinis ang mga sangkap. Ngumiti si Ken. Subukan niyo po. Sobrang sariwa ng isda. Kakahuli lang kaninang umaga. Kinuha niya ang isda, puting-puti ang laman. Sariwang amoy ng dagat. Ang mga hipon ay malalaki at gumagalaw. Naramdaman ko talagang sariwa. Mas sariwa pa kaysa sa ilang pamilihan sa Madrid. Nagsimula akong magtaka. Baka nagkamali ako. Sa simula pa lang tungkol sa kalinisan dito. Hindi ito dumi. Ito ay tunay na kasariwaan upang mapanatili ang kalidad. Kinagabihan, pumunta kami sa isang bakanteng lote malapit sa pamilihan. May mahabang mesa. Maraming tao ang nanonood. May live streaming camera. Si Nanay Maria, ang ina ni Ken, ay nakatayo sa tabi ng malaking kawali, nakangiti ng malapad. Makipagkumpetensya tayo. Kung sino ang mas masarap, ngumiti ako at sumagot. Sige po, gagawin ko ang paella ng bayan ko. Nagsimula akong magluto. Nagluto ako ng kanin, gamit ang saffron na dala ko. Nagdagdag ako ng hipon, tahong at manok. Kumalat ang mabangong amoy. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Nanay Maria ay nagluluto ng Pancit Canton. Mabilis ang kamay niya, malakas ang tunog na shahaa. Umakyat ang usok, mabango ang amoy ng patis, kalamansi at mani. Tapos na, tinikman ng mga tao ang dalawang ulam. Mas malakas ang palakpakan para sa Pancit Canton. Ang online score ay bumaha. Nanalo ang Pancit Canton ng malaki. Napahinto ako. Natigilan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang paella ko, na nanalo ng parangal, ay natalo sa street food? Sumigaw ang mga tao. Mas masarap ang Pancit Canton. Ngumiti ako ng pilit, ngunit sa loob-loob ko, nagsimula akong mag-panic. Ang reputasyon ko, ang paniniwala ko, nayanig. Lumapit si Ken at tinapik ang balikat ko. Okay lang po, Chef. Subukan niyo ang Pancit Canton ng nanay ko. Sumubo ako. Sumabog ang lasa. Balanse, malalim, pinagsama ang lahat. Nilunok ko at mahinang sinabi, paano nangyari ito? Kinagabihan, kumalat ang clip. Maraming daang libong views. Bumabaha ang mga comment. Spanish chef natalo sa Pancit Canton, talo ang paella sa Filipino street food. Bumalik ako sa hotel, nakatingin sa kawali ng paella na dala ko. Naluha ako, baka nagkamali ako sa simula pa lang. Halos hindi ako natulog ng gabing iyon. Kumalat ang clip ng cooking competition sa buong online world.
Umabot sa milyong views sa loob lang ng isang oras. Hindi tumigil ang mga notification. Karamihan sa comment ay nang uuyam sa akin. Michelin chef na talo sa pansit canton sa kalsada. Talo ang paella sa Filipino snack. Patuloy akong nag-scroll. Nanginginig ang kamay ko. Ang reputasyon na binuo ko sa loob ng 20 taon ay gumuho sa harap ng mga mata ko. Isinara ko ang telepono. Nakatingin sa kawali ng paella na nakapatong sa mesa. Ang malapad na kawali na dating sandata ko ay biglang naramdaman kong mabigat. Madaling araw, umalis ako sa hotel. Naglakad ako papunta sa talipapa na pinuntahan namin ni Ken. Hindi pa masigla ang pamilihan. Mga nagtitinda pa lang ang nagsiset up. Ang amoy ng uling ay lumilipad, hinaluan ng mabangong amoy ng dahon ng saging. Tumayo ako at pinanood ang isang manang na naghahanda ng kinilaw. Ang tunog ay regular. Kinuha niya ang sariwang tuna mula sa basket. Hiniwa niya ng manipis gamit ang matalim na kutsilyo. Lumapit ako. Patawad po. Gusto ko sanang matuto kung paano magluto ng pansit canton. Tumingala siya at ngumiti ng malapad. Oo naman, tulungan mo ako. Ang pangalan niya ay Nanay Nena. Nagtitinda siya ng pansit canton sa loob ng 30 taon. Tinuruan niya ako sa bawat hakbang. Lakasan mo ang apoy. Lagyan mo ng mantika. Ihagis mo ang noodles na may malakas na tunog na shhahaa. Umakyat ang usok. Mabango. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag. Kailangan mong magluto ng mabilis, pero ilagay mo ang puso mo sa bawat noodles. Isipin mo na pinasasaya mo ang kumakain. Sinubukan kong magluto. Hindi pa sanay ang kamay ko. Magkadikit ang noodles. Pero tumawa si Nanay Nena. Okay lang, subukan mo ulit. Sinubukan ko ulit. Sa pangatlong beses, nagsimula ng umayos. Malapit na ang lasa. Nagsalin si Nanay Nena sa dahon ng saging at inabot sa akin. Tikman mo. Sumubo ako ng una. Ang lasa ay balanse maasim, matamis, maalat, maanghang, malutong ang hipon. Dahan-dahan akong ngumuya at napaluha. Inilagay ni Nanay Nena ang kamay niya sa balikat ko. Huwag kang malungkot. Walang panalo o talo sa pagkain. Masarap lang o hindi. Tumango ako pero mabigat pa rin ang puso ko. Kinagabihan, tumawag si Ken. Chef, may street food festival mamaya. Gusto ko sanang imbitahan ka para gumawa ng redemption clip. Gawin mo ang paella mo pero ihalo mo sa pansit canton. Nag-aalangan ako pero pumayag ako. Sige, subukan natin. Kinagabihan, masigla ang festival grounds. Maliwanag ang mga neon light. Malakas ang tunog ng OPM. Kumalat ang amoy ng pagkain. Maraming tao ang naglalakad. Tumayo ako sa harap ng malaking kawali. Si Ken ay nasa tabi ko, may hawak na live streaming camera. Dumadami ang online viewers. Nagsimula akong magluto. Nagluto ako ng kanin gamit ang saffron. Pero sa pagkakataong ito, nagdagdag ako ng Filipino dried shrimp, gumamit ng patis, imbes na asin, kalamansi, imbes na lemon. Pinagsama ko ang noodles sa kanin ng paella. Malakas ang tunog na shhahaa, umakyat ang usok. Mabango ang bagong amoy. Nagpalakpakan ang mga tao. Sumubo si Ken ng una. Lumaki ang mata niya. Sobrang sarap. Pinagsama ng perpekto ang lasa. Bumabaha ang mga comment ng mga viewer. Chef gumawa ng fusion. Ito ang tunay na pagkain. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng isang araw. Nakahinga ako ng maluwag. Lumapit si Nanay Nena. Nakangiti ng malapad. Nakita mo? Ang pagkain ay walang hangganan. Kailangan lang ng open mind. Tumango ako at nagbigay ng sample sa mga nanonood. Ngumiti silang lahat ng malapad. Isang bata ang tumakbo at humingi pa. Sobrang sarap po, Lolo. Tumawa ako, nakaramdam ako ng init. Kinagabihan, kumalat ang bagong clip. Pinuri ako ng mga tao. Chef na naglakas loob na matuto kahanga-hanga. Bumalik ang reputasyon ko, pero hindi tulad ng dati. Ito ay reputasyon ng isang taong tumanggap ng pagkakamali at lumago mula rito. Nakatingin ako sa mga festival light at sa tawanan sa paligid. Baka nagkamali ako sa simula pa lang. Ang mahusay na pagkain ay hindi lang lasa. Ito ay koneksyon sa tao sa pamamagitan ng pusong nakabukas. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisilip sa dahon ng tamarind sa tabi ng hotel. Ang hangin ay humihihip ng mahina. Ang amoy ng bibingka ay umaakyat. Malakas ang tunog ng tricycle sa malayo. Ngumiti ako ng bahagya sa unang pagkakataon. Hindi ako nainis sa mga tunog na ito. Binuksan ko ang telepono.
Nakita ko ang mensahe mula sa restaurant ko sa Madrid. Nagtatanong ang co-owner, "Totoo ba ang fusion na yan? Maraming customer ang naghahanap ng bagong menu." Type ako ng sagot. "Totoo. Nag-iisip ako ng mas maraming resipe." Tumawag si Ken. "Chef, tulungan niyo po si Nanay Nena magbenta ng pancit canton ngayon. Gusto ng mga viewer ng clip kagabi na makita kayong nagluluto ng totoo." Tumawa ako. "Sige, ngayon, tutulong ako magluto." Nagkita kami sa tindahan ni Nanay Nena. Masigla ang pamilihan sa umaga. Ang amoy ng uling ay lumilipad, hinaluan ng amoy ng dahon ng saging at pampalasa. Ang sahig ay basa sa hamog at tubig na pinaglabhan ng gulay. Dati, nagrereklamo ako na marumi. Ngayon, iba ang nakikita ko ang mga nagtitinda na pumipili ng sariwang sangkap araw-araw. Nakikita ko ang mga ngiti na nagbabatian. Ngumiti ng malapad si Nanay Nena nang makita ako. "Nandito ka na naman? Siguradong maganda ang benta ngayon." May sikat na chef na tumutulong. Isinuot ko ang apron at tumayo sa tabi ng malaking kawali. Nilakasan ko ang apoy. Malakas ang tunog na, "Shh, haha." Umakyat ang usok. Mabango. Niluto ko ang unang balot ng pancit canton. Nagdagdag ako ng malalaking hipon. Inihagis ko ang noodles. Nagsimulang umayos ang kamay ko. Ang unang customer ay isang estudyanteng lalaki. Nakatingin ng malaki ang mata. "Foreign lolo marunong magluto ng pansit." Ngumiti ako. Nagsalin ako sa dahon ng saging. Pinigaan ng kalamansi. Nilagyan ng mani. Inabot ko sa kanya. Kinain niya ang una at ngumiti ng malapad. "Ang sarap po." Naramdaman ko ang init sa dibdib ko. Humaba ang pila. May mga turista na kumukuha ng larawan. May mga Pilipino na ngumingiti sa akin. Si Ken ay kumukuha ng clip. Ang online viewer ay umabot sa 1,000. Patuloy akong nagluto. Umaagos ang pawis sa mukha ko, pero hindi nawala ang ngiti ko. Inilagay ni Nanay Nena ang kamay niya sa balikat ko. "Pagod ka na ba? Magpahinga ka muna." Umiling ako. "Hindi po, masaya ako." Kinahapunan, may isang matandang lalaki na lumapit. May hawak na tungkod. Tiningnan niya akong nagluluto at mahinang sinabi, "Nakita ko ang clip mo na nakikipagkumpetensya sa pancit canton. Natalo ka noon. Pero ngayon, mukhang masaya ka." Huminto ako at ngumiti. "Opo, lolo. Natalo ako at iyon ang dahilan kung bakit ko nalaman kung ano ang tunay na masarap." Tumawa siya ng mahina at bumili ng isang balot ng pancit canton. Kumain siya ng tahimik sa tabi ng tindahan. Tiningnan ko siya. Nakita ko ang ngiti niya na kontento. Naramdaman ko na worth it ang araw na ito. Kinagabihan, kumain kami sa tindahan ni Nanay Nena. May inihaw na manok at kanin, may kinilaw, may malamig na soft drinks. Itinaas ni Ken ang baso. Para sa chef na naglakas loob na magbago, ngumiti si Nanay Nena. At para sa pagkaing nagkokonekta sa lahat, itinaas ko ang baso. Uminom ako ng malaki, nakaramdam ako ng pasasalamat. Salamat sa pagkatalo noong araw na iyon, dahil iyon ang nagdala sa akin dito ngayon. Kinagabihan, naglakad ako pabalik sa hotel. Ang Malate ay magulo pa rin, mahaba ang traffic. Ngunit ngayon, iba ang nakikita ko ang mga taong nagngingitian sa loob ng sasakyan. Nakikita ko ang mga motorcycle taxi na tumutulong sa mga nagbubuhat. Nakikita ko ang pasensya na nakatago sa kaguluhan. Huminto ako sa harap ng tindahan ni Nanay Maria. Nagbigay siya ng mano. "Bukas, bumalik ka ulit ha?" Nagmano din ako. "Opo, babalik ako araw-araw." Naglakad ako. Sa puso ko, iniisip ko ang paella. Ngunit ngayon, hindi na lang ito Spanish seafood rice. Ito ay kanin na hinaluan ng bagong lasa, hinaluan ng pusong nakabukas. Baka nagkamali ako sa simula pa lang. Ang mahusay na pagkain ay hindi lang tungkol sa mamahaling lasa. Ito ay tungkol sa lasa na nagpapangiti sa tao ng totoo. Kinabukasan, nagising ako ng madaling araw. Ang light orange na liwanag ng araw ay sumisilip sa mga dahon ng tamarin sa harap ng hotel. Ang tunog ng mga ibon ay naririnig. Ang amoy ng lugaw ay umaakyat mula sa tindahan sa tabi ng kalsada, mabango ang amoy ng pandan at pampalasa. Tumayo ako, huminga ng malalim. Nakaramdam ako ng sariwang pakiramdam na hindi ko naramdaman sa Madrid. Nagdesisyon ako. Mananatili ako sa Pilipinas ng mas matagal. Hindi ako babalik sa Hapon. Hindi ako babalik sa Espanya. Sa ngayon, tumawag ako sa owner ng restaurant sa Madrid. Sinabi ko na humihingi ako ng oras para mag-isip ng bagong resipe. Tumawa siya ng mahina. Sikat na sikat ang fusion clip. Maraming customer ang naghahanap ng Filipino menu.
Manatili ka muna dyan. Matuto ka ng husto. Ngumiti ako. Ibinaba ko ang telepono. Lumabas ako para hanapin si Nanay Nena. Ang pamilihan sa umaga ay masigla pa rin. Ang sahig ay basa sa hamog at tubig na pinaglabhan ng gulay. Malakas ang amoy ng sariwang isda na hinaluan ng pampalasa. Nakangiting naghihintay si Nanay Nena. Tutulong ka na naman ngayon? Maraming viewer ng clip ang nagsasabing cute ang foreign chef. Tumawa ako. Isinuot ko ang apron at tumayo sa tabi niya, nagluluto ng pansit canton. Mas bihasa na ang kamay ko. Malakas ang tunog ng kawali, umakyat ang usok, mabango ang amoy ng patis at kalamansi. Isang matandang babae ang lumapit ng dahan-dahan. Tiningnan niya ako at ngumiti. Foreign chef, magaling magluto ng pansit canton. Akala ko hindi marunong ang mga dayuhan. Nagsalin ako sa dahon ng saging at inabot sa kanya. Subukan niyo po, Lola. Kinain niya ang una. Nagningning ang mata niya. Masarap, parang kay Nanay Nena. May puso. Nakaramdam ako ng init. Kinahapunan, dinala ako ni Ken sa isang lumang simbahan malapit sa pamilihan. Tahimik. Ang tunog ng kampana ay mahina, kumalat ang amoy ng insenso. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga dahon ng nara at tumatama sa malamig na marmol na sahig. Umupo kami at nag-usap sa ilalim ng malaking puno. Mahinang nagtanong si Ken, "Ano na po ang tingin niyo sa Pilipinas ngayon, Chef?" Nag-isip ako sandali. Sa simula, akala ko isa lang itong bansang panturista na may murang street food. Pero ngayon, alam ko na mas malalim ito kaysa doon. Ang mga tao dito ay may kalinga sa isa't isa. Ang pagkain ay talagang nagmumula sa puso. Ngumiti si Ken. Tama po kayo. Ang pagkain ng Pilipino ay hindi lang pambusog. Ito ay nagdudulot ng saya. Tumango ako at ikinuwento sa kanya ang tungkol sa paella, ang malapad na kawali na mahal ko. Sinabi ni Ken, "Subukan niyo ang Filipino paella? Paghaluin ang lasa ng dalawa." Lumaki ang mata ko. "Oo, subukan natin." Kinagabihan, bumalik kami sa food festival grounds. Nagluto ulit ako ng fusion, paella, pero sa pagkakataong ito, mas balanse na ang resipe. Binawasan ko ang saffron, dinagdagan ko ng patis at kalamansi. Nagdagdag ako ng malutong na dried shrimp. Nagpalakpakan ng mga nanonood ng tikman. Isang bata ang tumakbo at humingi ng resipe. "Turuan niyo po ako, Lolo." Ngumiti ako. Umupo ako at tinuruan siya sa bawat hakbang. Ang maliliit niyang kamay ay humawak sa sandok at nagluto kasabay ko. Ang tawanan ay naririnig sa paligid. Lumapit si Nanay Nena, nakangiti ng malapad. "Chef, ang galing mo na. Malaking kaibahan sa unang araw na talunan ka." Tumawa ako. Natalo po ako at iyon ang dahilan kung bakit ako nanalo. Kinagabihan, naglakad ako pabalik ng mag-isa. Magulo pa rin ang kalsada, mahaba ang traffic. Ngunit nakita ko ang isang ambulansya na dumaan. Agad na gumilid ang lahat ng sasakyan. Walang nagbusina, nagngitian ang lahat. Napahinto ako. Nakaramdam ako ng paghanga. Ang kaguluhan dito ay hindi kaguluhan. Ito ay magandang pasensya. Bumalik ako sa hotel at nagsimulang magsulat ng bagong resipe paella na pinagsama ang lasa ng Pilipino. Ang malapad na kawali na dating simbolo ng Spanish pride ay ngayon ay naging kawali na nagkokonekta sa dalawang kultura. Ngumiti ako. Baka nagkamali ako sa simula pa lang. Ang kadakilaan ng pagkain ay nasa open mind para matuto, hindi sa pagkapit sa lumang bagay. Bukas, susubukan ko ang bagong resipe kasama si Nanay Nena at ang mga taong dito na naging kaibigan ko. Isang umaga sa Maynila. Mainit at maalinsangan pa rin. Ang golden na sikat ng araw ay sumisilip sa malaking dahon ng tamarind sa harap ng pamilihan. Ang tunog ng mga sikada ay malakas, hinaluan ng boses ng mga nagtitinda na tumatawag sa customer. Ang mabangong amoy ng dahon ng saging ay lumilipad mula sa tindahan ng suman, hinaluan ng amoy ng patis at sariwang sili. Tumayo ako sa harap ng malaking kawali ni Nanay Nena. Suot ang apron na kupas, ang kamay ko ay bihasa na. Nagluto ako ng fusion paella new recipe. Ang saffron rice ay hinaluan ng patis, sariwang hipon at malutong na dried shrimp. Malakas ang tunog na shh, haha. Umakyat ang usok. Kumalat ang mabangong amoy. Nakangiting tumayo si Nanay Nena sa tabi ko. Maganda ang benta ngayon. Maraming tao ang naghahanap sa foreign chef. Ngumiti ako. Nagsalin ako sa platito na may dahon ng saging. Inabot ko sa unang customer, isang lalaking nasa edad na pumupunta araw-araw. Kinain niya ang una. Lumaki ang mata niya. Sobrang sarap. Kakaiba ang lasa.
pero balanse. Nakaramdam ako ng pagmamalaki, hindi ang lumang pride, kundi ang saya na makitang ngumingiti ang ibang tao. Lumapit si Ken kasama ang kamera. "Chef, may interview po mula sa isang sikat na food show. Gusto po nilang marinig ang kwento ng pagbabago ng isip nyo." Nag-aalangan ako sandali, pagkatapos ay tumango. "Sige, ikukwento ko." Umupo kami sa ilalim ng malaking puno ng balete sa tabi ng pamilihan. Mahinang humihip ang hangin. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga dahon at tumatama sa lupa. Ngumiti ang interviewer. "Sa simula, ano po ang tingin nyo sa pagkain ng Pilipino?" Huminga ako at dahan-dahang sumagot. "Sa simula, akala ko lang na street food ito, mura, walang finesse. Pero pagkatapos kong tikman ang pansit canton sa unang pagkakataon, nagbago ang lahat." Nagtanong pa siya, "At nang matalo kayo sa pansit canton, ano ang naramdaman nyo?" Ngumiti ako ng pait, nahiya ako. Halos gumuho ang reputasyon ko. Pero ang pagkatalo na iyon ang nagbukas ng isip ko. Lumapit si Nanay Nena at umupo. Inilagay niya ang kamay niya sa tuhod ko. "Natalo ka, at iyon ang dahilan kung bakit mo nalaman kung ano ang tunay na masarap." Tumawa silang lahat. Ikinuwento ko pa tungkol sa kawali ng paella na dating simbolo ng pride at ngayon ay naging kawali na nagkokonekta sa dalawang kultura. Ikinuwento ko ang tungkol sa mga Pilipino na nagngingitian sa traffic. Ikinuwento ko ang tungkol sa kalinga sa bawat plato ng pagkain. Tahimik na nakinig ang interviewer. Pagkatapos ay sinabi, "Nakaramdam ako ng init. Ang pagkain ay hindi lang pangkain. Nagkokonekta ito sa tao." Tumango ako, nakaramdam ako ng kapayapaan. Kinagabihan, lumabas ang interview clip. Bumabaha ang mga viewer. Pinuri ako ng mga comment. Chef na naglakas loob na magbago kahanga-hanga. Sikat na ang pagkain ng Pilipino sa buong mundo dahil sa chef na ito. Nabasa ko ang mga ito. Naluha ako hindi dahil bumalik ang reputasyon ko, kundi dahil alam kong lumaki ako. Kinagabihan, nagsulat ako ng liham sa pamilya ko sa Espanya. Ikinuwento ko ang lahat, ang bagong lasa, ang bagong kaibigan, ang puso na nagbago. Sumulat ako sa huli ng liham. Ang lumang kawali ng paella ay matalik ko pa ring kaibigan. Pero ngayon, nagluluto ito ng kanin na may Filipino amoy. Ngumiti ako. Inilapag ko ang panulat. Tumingin ako sa bintana. Ang mga neon light ay maliwanag. Malakas ang tunog ng mga sasakyan sa malayo. Ang Maynila sa gabi ay buhay pa rin. Naramdaman ko na parang bahay na. Baka nagkamali ako sa simula pa lang. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang pagkapit sa kung ano ang tingin mong pinakamahusay, kundi ang pagbukas ng isip sa bagong bagay at ang pagbabahagi nito sa iba. Bukas, babalik ako upang tulungan si Nanay Nena at mag-iisip na magbukas ng isang maliit na restaurant, isang restaurant na naghahalo ng paella at pansit canton. Isang restaurant na nagkokonekta sa dalawang mundo sa pamamagitan ng lasa mula sa puso. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Nagdesisyon akong magbukas ng isang maliit na restaurant sa Malate. Ang pangalan ay Kawa, ng Puso. Lumang kahoy na restaurant, nipa ang bubong, simpleng upuang kawayan. Tumutulong si Nanay Nena araw-araw. Tumutulong si Ken sa online. Gumagawa kami ng fusion paella at special pansit canton. Kumalat ang mabangong amoy sa buong kalye. Mahaba ang pila ng mga Pilipino at turista. Ang tawanan ay naririnig sa paligid ng mga mesa. Ang mga bata ay naglalaro, ang mga matatanda ay masayang nag-uusap. Sa unang araw ng pagbubukas, tumayo ako sa harap ng malaking kawali. Ang lumang kawali ng paella na dinala ko mula sa Espanya ay nagluluto na ngayon ng kanin na hinaluan ng patis at kalamansi. Malakas ang tunog na shahahaa. Umakyat ang usok. Mabango ang saffron na hinaluan ng dried shrimp. Nakangiting tumayo si Nanay Nena sa tabi ko. "Maganda ang benta ngayon. Galing sa clip ang mga tao." Nagsalin ako ng unang plato. Inabot ko sa unang customer, isang mag-asawang Espanyol. Kinain nila ang una. Lumaki ang mata nila. Parang paella namin, pero may Filipino lasa. Sobrang bango at sarap. Ngumiti ako ng malapad. Nakaramdam ako ng malalim na pagmamalaki. Kinahapunan, may isang reporter na nag-interview. Nagtanong siya, "Bakit po kayo nagbukas ng restaurant dito?" Dahan-dahan akong sumagot. Dahil dito, tinuruan nila ako na ang mahusay na pagkain ay hindi lang tungkol sa mamahaling lasa. Ito ay lasa na nagkokonekta sa tao mula sa puso. Ngumiti ang reporter. Kumuha ng larawan sa akin at kay Nanay Nena. Kinagabihan, puno ang restaurant. Patuloy akong nagluto.
Umaagos ang pawis, pero hindi nawala ang ngiti ko. Itinaas ni Ken ang baso ng soft drinks, para sa kawan ng puso at para sa Filipino-Spanish na pagkakaibigan. Itinaas ng lahat ang baso. Malakas ang tawanan. Kinagabihan, naglakad ako pabalik sa tinutuluyan ko sa Malate. Tahimik ang kalye. Mahina ang sikat ng neon light. Ang amoy ng pagkain ay lumilipad pa rin. Huminto ako sa harap ng restaurant. Tiningnan ko ang karatula na sulat kamay. Kawa ng puso. Ang parehong kawali na dating simbolo ng kayabangan ay ngayon ay simbolo ng koneksyon. Nagmano ako ng mahina. Nagpasalamat ako sa puso ko. Salamat Pilipinas. Salamat mga tao dito na nagbukas ng puso ko. Salamat sa pagkakamali na nagdala sa akin sa pag-unawa. Naglakad ako. Alam ko na. Ang kadakilaan ng pagkain ay nasa pagbabahagi, hindi sa pag-angkin. Nasa open mind para matuto, hindi sa pagkapit. At iyon ang kailangan ng bawat tao, saan man sila nanggaling. Ang lasa na nagkokonekta sa puso ng tao mula sa iisang kawali sa isang maliit na kalye sa Maynila. Ngumiti ako at pumasok sa tinutuluyan ko, kasama ang bagong pangarap na gumawa ng pagkain na magpapatuloy sa pagpapangiti sa tao ng matagal na panahon. Isang taon ang lumipas, mula nang binuksan ang kawa ng puso, ang maliit na restaurant sa Malate ay naging sikat sa lahat. Ang mga turistang Espanyol ay pumupunta upang kumuha ng larawan kasama ang karatula ng restaurant. Ang mga Pilipino ay tumitikim ng fusion paella at ngumingiti ng malapad. Ang mabangong amoy mula sa malaking kawali ay lumilipad tuwing gabi. Ang tawanan ay naririnig mula sa mga upuang kawayan. Si Nanay Nena ay nakaupo at nagpapahinga sa ilalim ng puno ng tamarind. Tumayo ako, nagluluto ng huling plato ng araw. Ang pawis ay dumaloy sa noo ko, ngunit masaya ang puso ko. Lumapit si Ken, may hawak na telepono, nakangiti ng malapad. Chef, may magandang balita. Nanalo ang restaurant natin ng Best Fusion Food Award mula sa International Food Critics Association. Huminto ako at ngumiti. Totoo ba? Nagmano si Nanay Nena. Biyaya ng Diyos. Salamat chef dahil nandito ka. Inilapag ko ang sandok. Lumakad ako at niyakap si Nanay Nena ng mahina. Salamat nanay. Dahil tinuruan mo ako. Kung wala ka, nakakapit pa rin ako sa lumang paella. Kinagabihan, nagdaos kami ng maliit na party sa restaurant. May mahabang mesa sa tabi ng kalsada, nakahanay ang pagkain fusion, paella, pansit canton na may hipon, kinilaw. Ang mga kapitbahay ay umupo kasama namin. Naglalaro ang mga bata. Mahina ang tugtog ng OPM mula sa lumang radyo. Itinaas ko ang baso ng soft drinks. Para sa Pilipinas. Para sa mga tao dito na nagpabago sa akin. Itinaas ng lahat ang baso. Malakas ang tawanan. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga pamilyar na mukha. Nakita ko ang tunay na mga ngiti. Nakita ko ang malaking kawali na dating puro Espanyol. Ngayon, nagluluto ito ng kanin na hinaluan ng dalawang kultura. Nakaramdam ako ng malalim na pasasalamat. Salamat sa emergency landing noong araw na iyon na nagdala sa akin dito. Salamat sa pagkatalo na nagdala sa akin sa panalo. Salamat sa street food na nagturo sa akin na ang kadakilaan ay hindi ang pagkakaroon ng Star Award, kundi ang pagpapangiti sa kumakain, mula sa puso. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik ako sa Espanya sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon upang bisitahin ang pamilya ko. Lumapag ang eroplano sa Madrid, malamig at tuyo ang hangin. Kumalat ang amoy ng espresso sa paliparan. Sinalubong ako ng pamilya ko ng may mainit na yakap. Mahinang nagtanong ang nanay ko, "Kumusta ka anak? Na, homesick ka ba?" Ngumiti ako. "Na, homesick po, pero ang bago kong bahay ay nasa Maynila din." Umuwi kami. Binuksan ko ang lumang kawali ng paella at nagluto para sa pamilya ko. Pero sa pagkakataong ito, nagdagdag ako ng patis, kalamansi at dried shrimp. Kinain nilang lahat. Lumaki ang mata nila. Masarap, kakaiba, parang may Filipino Sea na hinaluan ng Mediterranean. Ikinuwento ko sa kanila ang buong kwento, ang tungkol kay Nanay Nena, ang tungkol sa Kawa ng Puso Restaurant, ang tungkol sa lasa na nagpabago sa buhay ko. Tahimik na nakinig ang tatay ko, pagkatapos ay sinabi, "Malaki ang paglago mo anak." Mula sa mayabang na chef, naging taong may open mind. Naluha ako. Niyakap ko ng mahigpit ang tatay ko. Bago ako bumalik sa Pilipinas, nagbukas ako ng maliit na workshop sa Madrid. Nagturo ako kung paano gumawa ng fusion paella. Puno ang klase. Sinabi ko sa kanila,
Ang mahusay na pagkain ay hindi ang pagkapit sa lumang resipe, kundi ang paghahalo ng bagong bagay ng may pusong nakabukas. Ngayon, hinahati ko ang oras ko sa pagitan ng dalawang bansa. Bukas pa rin ang Kawa ng Puso Restaurant araw-araw. Maganda ang kalusugan ni Nanay Nena. Tumutulong si Ken. Tinatawag ako ng mga bata sa kalye na Lolo Chef. Tumayo ako. Nagluluto tuwing gabi. Nakatingin sa mga taong kumakain at ngumingiti. Naramdaman ko na kumpleto ang buhay ko. Ang iisang kawali ay nagkokonekta sa dalawang mundo, nagkokonekta sa daan-daang puso. At ang mahalaga, nagkokonekta sa puso ko sa katotohanan na ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbabahagi ng lasa ng buhay, saan man ito nagmula sa kawali sa mundong ito. Ngumiti ako. Nagsalin ako ng huling plato at nagmano ng mahina. Salamat Pilipinas, salamat, buhay na nagbago magpakailanman.